Alright, good evening to everyone. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's August 23, 2023. Anibersaryo ngayon ng Manila Stage Crisis dyan sa Quirino Dance Down last 2010. Anyway, sama po natin ngayon sa Sports Corner PH for a solo interview naman this time. Uling beses, magkasama silang lahat ni Coach Ervin Tagle. One of the representatives in the Eastern SEA Games, ang bronze medalist sa Jiu-Jitsu show. And of course, napakapalad din natin dahil ibabaagi niya ang kanyang success story sa ating programa. So let me welcome po ang Pride ng Valenzuela na si Ian Patrick Gurobat. Ian, magandang gabi po. Welcome to Sports Corner. Hello po, magandang gabi din po. First of all, maraming salamat po sa paanyaya na makasama ka namin dito sa aming programa. At kitang-kita sa background po natin na ang dami mga medals na nakuha nyo over these years. Simula ng pagkaumpisa pa lang ng career hanggang sa pinaka-memorable, which is yung bronze medal sa Phnom Penh SEA Games. Kumusta na muna kayo sa ngayon? Ano ba ang pinagkakabalaan ng isang Ian Patrick? Pinagkakabalan ko po ngayon is yung pagtuturo po ng artist po sa mga artista po. Then, trainings din po. Tsaka sa school din. Ayun. So, ikaw pala ay isang trainer ng artist sa mga artista. Kaya, nakita ko sa IG story. So, tumataol sa ngayon eh. Oo. Kasi nakita ko sa IG story na nagkaroon kayo ng pagkakataon na matrain ninyo yung mga artista gaya ni Kylie Versosa for a upcoming movie project, no? Apa. Ayun. Sa ano po, yun, para po sa Pedro Penduko po, na nag-shoot na po sila. Okay. So, Pedro Penduko, which is actually a entry sa Metro Manila Film Festival at ipapalabas yan sa Pasko. Alright. Si Ian po is actually tubong Valenzuela City. Ay nga pala kay Mayor Rex, Mayor Gatchalian. Wala na pala si Mayor Rex na sa DSWD na nga. And one of the successful products ng ating artist program ng Valenzuela City. By the way, si Coach Jerry Esplana isa din sa mga involved dyan sa Valenzuela Sports. Siya po yung host ng Sport Talakad sa Abante. So, paano nag-umpisa ang inyong karera? Una sa Arnis. Alam ko, mabay ka doon sa inyong larangan. Kasi alam natin ang Arnis, isa po siyang national martial art. Pinagmamalaki natin. Ano po, nag-umpisa po yung career ko po nung sumali po ako sa Valenzuela Summer Sports po. Kasi every time po na tuwing summer po, may summer clinic po yung Valenzuela para po sa mga bata, sa mga teenagers po, para po may pag-aabalan po sila tuwing summers po. Okay, so sa summer clinic pala ka nag-umpisa, and who's the first coach at sino ba yung mga nag-impluwensya sa inyo kaya pinasukan mo Arnis, and may suporta rin ba ng iyong mga magulang kaya nga napili mo ang Arnis bilang una mong sport? Ang nag-impluwensya po sa akin is yung mga kapatid ko kasi po sila po yung unang sumali talaga ng Arnis nung mga sa summer sports po. Then ayun po, hanggang sa po nag-division meet, nag-NCR meet, hanggang po sa nagparong pambansa po. Okay. So, ang mga kapatid nyo ay inclined din sa Arnis at iba't ibang sports. Mga ilan kayo kapatid? Ano po, 3 po kami magkakapatid. Then, yung mother ko po, teacher din po siya. Then, nag-incline na rin po siya sa Arnis para po magturo ng mga elementary. So, yun po, na-handle niya po yung kapatid ko. Kaya po, yung buong family po namin is nag-Arnis po. Si Papa na lang po yung hindi nag-Arnis. Pero po, pag tuwing laban, magkakasama po kami. So, 5 po kami. Tuwing, kunyari, may laban po yung kapatid ko ng Batang Pinoy. So, yun po. So, lahat kami na-travel po sa katulad po Palawan, ganun po. So, minano mo pala sa inyong mga magulang yung pagiging teacher nyo eh. Opo. Alright. So, ano ba naging advantage kaya nga pinasukan mo ang Arnis? And what are the challenges and struggles para sa isang Arnis player katulad mo pagdating sa training and even sa competition?
lahat ng pawis, nag-irap, ng pagod, at yung mga mental blocks na inarap mo, kinaya mo, tinatag mo. Ano po, yung isa po sa mga advantage po is para po yung malaman po yung culture po natin na so ARNIS po is na National Martial Arts of the Philippines po. Then yung mga challenges naman po is dati po kasi hindi po talaga ako po yung bata na mahiyain po. So akala ko nga po hindi po ako pang sports. So kaya pero nagtry naman po ako ng sports. Then ayun po yung one of the struggles po is minsan po nung bago po ako hindi po ako nag-aanyo kaya nakakalimutan ko yung mga piece or mga forms po na tinuturo sa akin. Then Okay. ano po nung nag-college na po, ayun po yung nag-college na po mas umayos po yung trainings din ano po training na din po kami ng forms. Dati kasi ano parang ayoko talaga ng forms yung parang performance po. So gusto ko lang sparring ganun po din. Doon ko po minahal nung college na po kasi binibigyan po ako ng solo ng individual performance po. Okay. Saan kang division ka nababagay doon sa ARNIS? So ngayon po siguro po mas minahal ko po yung yung forms po, yung pagpe-perform po. Yung anyo? Yung anyo Ayun. Okay. na tinatawag po. Yan. Yan ang parang So, forms events, iba't ibang mga martial arts competitions which is yung anyo, whether it's a duo or whether it's a trio o di kaya role team. Alright, o di kaya solo kung pwede. So may mga sinalihan ka mga competitions sa report like yung mga sinabi mo kanina, po. NCR Meet, Palarong Pambansa, Batang Pinoy, at ano ba yung pinaka-memorable sa inyo na competition during that time na nag-umpisa pa lang? So pinaka-memorable po sa akin is yung NCR Met tsaka Palarong Pambansa po. Kasi yung first po na year ko is nag-silver lang po ako dun sa ARNIS po. Kaya hindi po ako nakapagpalarong pambansa. So, ang mga kasabay ko pong mag-ARNIS dati na sila Noelito Jose po. Sila Jose po ng fencing po. So, ayun po. Sila po yung ka-teammates ko po sa Valenzuela nung high school po kami. Then, ayun po. Okay. So yung unang sport pala ni Noelito sa bago yung fencing is arnis. And then si Ay, Angelet, po. 'di ba? Angelet Villates. Yes din po. Ka-teammates ko po sila tsaka si Christine Valiente. Na, Okay. ano, Oo nga kaya nga ang dami mga mahuhusay na mga produkto ng arnis na hindi lang nagpakitang gilas sa iba't ibang mga competitions but of course dinala din ang pagiging arnisador yung kanilang spirit sa ibang sports like in fencing at ikaw naman sa jiu-jitsu show event. yes po. So bukod pa rito, you're also a alumni ng PUP Arnis team na sabihin natin one of the biggest successful Narnis sa varsity program sa bansa. Are you grateful na of course binigyan ka ng opportunity ng mga kasama mo sa PUP na hindi lang makapag-aral for the state university but representing the school dyan sa Squaw Meet kung saan ang dami kang nakaakot na ginto noon Yes po. Product po ako ng PUP Arnis team po. So, I'm grateful naman po na binigyan po nila ako ng chance para po makapaglaro po sa kanila. Then, lalo na po kay Coach Arroyo kasi po siya po yung nag-mold ng siguro po character po namin ngayon kasi super fit po talaga ni Coach Arroyo. Then, talaga pong siya po yung parang legendary coach daw po ng Arnis. Ayun. Then after naman So, po nung nag-ano oh, po. go lang. Ano po, grateful din po ako kay Coach Arroyo kasi nung nag-retired po siya. Ako po yung isa sa mga napili niya na mag-coach po ng PUP Arnis team po. Okay. So, alam natin itong pandemic, ang daming struggles lalo na sa ating mental health at sa pag-aalala na baka tayo makakakuha tayo niyan ng COVID for the past 2 years or 3 years, hinarap natin yan. Pero ano ba yung naging epekto sa pandemic para sa inyo being an arnisador? At alam natin ang arnis isa sa mga bawal laruin
na martial arts dahil maingat po tayo sa ating kondisyon, pangangatawan natin dahil sa COVID. Yes po, ang pinaka-epekto po ng pandemic po sa amin mga armisador is nag-gain po siguro ng timbang kasi po nasa bahay lang po, then minsan po mahirap po rin mag-training lalo na po sa bahay kapag limited lang po yung spaces po natin. And with the competitions na unti-unti nag-resume, bumalik na yung mga malalakihang mga torneo, lalo na sa PECAP. Ito na pagkakataon na muli kang maglaro for not just for the PUP but also in Valenzuela. Yung nagbalik na yung competitions na nag-level 1 and eventually nawala yung state of public emergency. Naglaro ka pala dun sa ating Battle of the Champions at swerte mo, naiuwi mo yung bronze medal. Pero bago yan, alam ko, nag-gold ka rin dun sa NCR meet, no, ng PECAP. Yes po, dalawa po yun kasi may selection po para po sa NCR. Then after naman po yung mga nanalo po na every leg po, maglalaro po sila sa Battle of the Champions po. And then nag-uwi ka ng bronze medal. At alam ko may mga nakarap ka pang mga current members ng ating national pool. Yung iba nagkwalipikado na for the SEA Games na eventually nakaakot din tayo ng medalya doon. Yes po, pinaka strong na katunggali ko po is yung mga current po na national team po. Okay. And then, after Arnis, ito na yung sinasabi nating pangalawang sport na inyong minaal at kinailigan mo, which is yung Jiu-Jitsu show. So, na-invite ka pala ni Coach Erwin Tagle. Si Erwin Tagle po, isa sa mga, sabihin natin, pioneers ng MMA. Nabigyan ka ng opportunity na maglaro with the National Jiu-Jitsu team. So, bagong sport, ibig sabihin, mga bagong amon at mga bagong makakasama ninyo. Ano ba yung major difference ng paglalaro ng Jiu-Jitsu kumpara sa Arnis? Lalo na, anyo ang sport or forms ng inyong division din. Meron mga movements, kailangan may along sayaw pa at iba't ibang mga Jiu-Jitsu techniques na kailangan pag-aralan. So siguro po ang pinaka-difference po namin is yung mga throw po. So ayun po, nasasamahan po kasi siya ng mga throw din, mga suntok. So usually po sa Arnis po kasi strikings po yung yung movement po namin. Then nahahaluan po rin siya show ng parang acting po talaga na may team po kayo na sinusunod para ninyo ng mga manonood po sa inyo. And of course, ito, sunod-sunod niya yung mga nilalaw kong kompetisyon at pinaka-prominente talaga sa lahat is yung Southeast Asia Games kung saan nag-uwi ka pa ng bronze medal kasama niyo sina Jason Kayari sa men's duo and then si Leslie Romero sa women's mixed duo. Sa mix po. Dalawang bronze medals, dalawang tadsong medalya nakuha mo. What's on your mind? Although nagbigay ka ng assessment before kasama si Coach Erwin at iba pang mga membro, pero what's on your mind nung nakuha mo yung bronze medal during that time at of course, matagal mong pinapangarap na maglaro sa SEA Games natupad na sa wakas at mayroon kang babaon na tansong medalya. Still, a great one kahit hindi tayo magka-gold So ayun po, parang fulfilling po na nakapaglaro po kasi ako ng SEA Games. Kasi po every athletes din naman po siguro maglaro po ng SEA Games. Then bonus po siguro dahil po nanalo po kami ng bronze. Then ayun po, sobrang saya din po na nakapag-uwi din po kami ng medal. Kahit po hindi po namin masyadong alam dati yung pinaka-sports na yung mga rules po na Jiu-Jitsu show po. Ang alam ko lang, mga ilang buwan lang ang naging training ninyo for the Jiu-Jitsu show event, no? Yes po, siguro po mga 3 months po bago po para po mag-training po kami. Then
yun po, para po malaman po namin yung mga rules, dun po. Tapos yung mga kailangan po namin na proper techniques po. Ayun po. At sa bagay nga, alam natin na may mga kanya-kanya mga dating sports yung mga kasama nyo. Si Leslie, naglalaro ng Sa Wushu Wushu po. Taolu before. Hindi ko alam kung anong sports si Jason before. But Aikido po. parang pinagsama-sama na yung lahat ng martial arts at nag-combine para sa isang team. So, kumusta ang camaraderie at pagsasama ninyo with your fellow teammates sa show na alam natin, ngayon lang binuo. At maganda talaga yung tinatrack ninyong performance ninyo dahil balita ko top 15 kayo ni Jason sa current world rankings pagdating sa men's duo. Yes po. Ayun po, masaya po kasi kami kahit iba-iba po yung sports namin ng mga ka-teammate ko po. Naging successful naman din po kasi parang pwede po kami magtanong sa isa kung ano po yung pwede namin gawin. Kapag haluan namin ng wushu, haluan po namin ng aikido, ng pang stance, ng arnis po. So ano po, masaya rin po kasi naging top 15 po kami sa world rankings po. Okay. So, para malinaw po, top 15 sa men's duo, top 31 ata. Alam ko, last place kayo ni 31 pa. Leslie doon sa world ranking sa mixed Sa ano duo. po. Kaya may mga pagkakataon pa para makapag-bawi naman sa mga susunod na Opo. competitions. So, ano ba yung mga tinitignan yung competitions na yun for this year? Mapa Arnis Man and of course Mapa Jiu-Jitsu show para at least maabot talaga yung target na mapataas pa lalo yung world rankings sa pagdating dun sa event. So sa artist naman po, hindi ko naman po kino-close yung door ko sa artist kasi ayun po yung nagano sa akin. Siguro po, sasali po kami ng Philippine National Games po. Then sa Jiu-Jitsu naman po, meron po kaming pinagandaan po is yung national trials po sa January po ata. And then, ano po, yung Asian Indoor Martial Arts po sa Thailand po. Okay. So, February yung IMAG. Pero bago yan, Ay, mag po. dadaan ka muna sa national trial. So, malamang sa malamang, hindi mo muna pababayaan yung paglalaro ng Arnis kahit pa nakatoka na ang pansin mo sa pagiging national team member naman sa Jiu-Jitsu, no? Ah, Okay. ayun po, pinapayagan naman po kami ni Sir Erwin na maglaro po sa IMAG. Alright. Sa ngayon, ang alam ko, bukod sa paglalaro nga ng Arnis, and of course, pagiging bagay na national team ng Jiu-Jitsu, ang balita ko, isa ka ring MAPE teacher sa isang public school sa Valenzuela at nagtuturo ka rin ng mga kabataan na nais pumasok sa Arnis doon. Ikwento niyo naman sa amin. So yes po, part po ako ng Valenzuela National High School po na MAPE department po. Ayun po, nagtuturo din po ako ng mga athletes ng Valenzuela po for Batang Pinoy or other tournaments po. Pakiulit lang yung konti sa Nung Batang lalo na po Pinoy. nung SEA Games po, ang hirap po kasi pagsabayin. Ay, yung ano po, sa Batang Pinoy po, nagtitrain din po kami ng mga athletes po para po mag-compete po ulit sila para mas tumaas po yung level nila. Then, share ko lang po nung SEA Games po, ang hirap po kasi pagsabayin nung, sa iba nga po, mahirap po pagsabayin yung sports tsaka ano po pag-aaral. So mas mahirap din po pala yung pagtuturo sa public school po tapos may training pa po sa national team. Oo nga, iba talaga yung challenge talaga kapag mahirap talaga pagsabayin yung pagtuturo sa mga future Arnis members and of course nagiging bahagi ka ng trainings with the national team. So, nung nalaman ng mga estudyante nyo na maglalaro ka sa SEA Games and eventually nakakuha ka rin ng tansong medalya, ano yung reaction nila? Anong impression nila? Nalaman yung puppet teacher ng Valenzuela, nakakuha ka pala ng bronze. Ayun po, sobrang saya din po nila. Tapos ano po, napaka-supportive po kasi nila.
Usually pa yung ibang mga bata po, parang sabi nila, ay sir, parang gusto ko na rin po mag-jiu-jitsu sir. Parang sabi, mag-change sport daw po sila, gano'n. Noong last ko larong pambansa, meron ka mga students na sumali? Ay, wala po. Okay. So, ang focus na yon sa ngayon, which is yung Batang Pinoy, this coming December Yes po. 2023. At alam ko, Opo. nagiging busy na yung mga estudyante mo para makapaganda dito sa Batang Pinoy. Alam ko, sa 25 pa mag-upisa yung registration. Opo. Pero Registration. as of now, handa na ba yung ating Valenzuela Arnis team for the Batang Pinoy? Ian, mukhang nawawala yung signal natin. Ano, Nawawala yung ating signal. Pakiulit. so ano po, handang-handa naman po yung Valenzuela Ernest team po. Okay. Ano, kasi alam natin, 4 na buwan pa lang ang mag-iintay bago yung Batang Pinoy. I'm sure nag-aanda yung ating mga coaches ng mga game plans para at least makakaakot tayo ng medalya para sa Valenzuela sa darating na Batang Pinoy. Yes po, hindi lang din po Valenzuela yung hawak po namin. Meron din po yung para po sa sa QC po. So may Ernest team din po sila doon. Then Okay, kinuha so din po nila coach akong ka rin pala sa Quezon City, no? Yes po. So dalawang team po yung hawak mo na. Ayun. So magiging busy rin si Coach Ian pagdating niya dito sa pag-awak niya ng ating mga team sa Valenzuela, then sa Quezon City. And then may Philippine National Games pa, magkasabay pa idaraos, Opo. no? Kaya medyo crucial at critical talaga itong December para sa iyo eh. Yes po. So, super busy po talaga. Okay, my last question before we wrap up. Ano na lang gusto niyo may babaagi na advice o payo sa mga nangangarap na matuto hindi lang ng arnis, yung jiu-jitsu, at iba pa mga martial arts na rin abang yung aso namin ginagalaw yung aming mesa. Ano po, masasabi ko lang po sa mga future athletes po, wag pong matakot na sumubok po ng ibang sports or iba pong gawain nila. Hindi lang po, kunyari isang sports lang po yung alam nila. So matuto po tayong mag-aral po ng ibang martial arts kasi po magagamit din po natin yun for our life. Ayun po. Ayun. So, it's been a great convo with you finally. Natupad na rin ang pangako natin na magka-solo interview naman. And next up, baka si Jason, baka naman, at si Leslie. Subukan na rin natin na makapag-solo interview kasi noong last time nasa canteen ka pa ng Phnom Penh SEA Games. Nangyari yung interview days after itong pagkapanalo ninyo. And I'm glad that you have a great career right now. Marami kang mga priorities na kinakailangan yung iset in, pero at least we're grateful dahil at least nakamtan ninyo yung mga pangarap and of course mga pagsisikap ninyo upang maging isang better and brighter athlete katulad mo. So before we end, magpo-photo po na tayo. So thumbs up and smile in 3, 2, 1, go! Okay. So Ian, as we wrap up, baka pwede ninyo mag-ingi ng inyong pagbati at inyong pasasalamat sa lahat ng mga taga-suporta nyo. And of course, i-cheer them up natin dahil alam ko malapit na yung national trials by January. And marami ka pa mga competitions na nakaline up both in arnis and of course in jiu-jitsu. Sorry po, binabati ko po yung mga students ko po sa Valenzuela Ernest team sa QC po and sa Valenzuela National High School po. Yun yung mga teammate ko po sa Jiu-Jitsu. O yung family mo? Ayun po, binabati ko rin po sila, mama, si papa po, at yung mga kapatid ko po. Ayan. So, thank you so much, Ian. It was definitely a
great conversation with you, and I do hope na sana maulit na naman ang ating pag-uusap, and we'll see you again soon, at least para makabigay ka ng opinion dun sa inyong participation niya sa IMAG. February pa naman, Okay. tagal-tagal pa. Opo. And we wish you more success and more learnings para sa inyo at sa buong Sige po. team, at sana makakakuha pa tayo ng mga karagdagang mga impormasyon at karangalan na rin para sa bayan, para sa ating Jiu-Jitsu show team. Alright? At sa Arnis na rin. Yes po, thank you po. Bye po, maraming salamat and God bless. Thank you po, bye-bye po. Thank Thank you you. po.